Paano ba natin makikilala ang isang tunay na lalaki? You! Paano ba natin makikilala ang isang tunay na lalaki? Sir, nakikilala ang tunay na lalaki. Sa dami ng kanyang chicks. Di ba, Tol? Yes na yes. Ha? Ayos. Ano? Maaari, sir, sa pamamagitan ng laki ng kanyang katawan at saka sa galing niya sa martial arts. Sir! Oh! Kung siya ang hari ng kanyang sarili. Like my name, sir. King. King Sanchez. At wala makakapag-utos sa kanya, kundi sarili lang niya. Sir, sa pamamagitan ng galing, ng pagdadala ng damit at forma. Hinabol ka ba na aso? Well, that's my style. Style. Hindi lahat ng style sinusunod. Bagay sa iba, hindi bagay sa iyo. You! Kung nakagawa ka ng kabayanihan at nakatanggap ka ng mga medals, yun sa palagay ko ang tunay na lalaki. Ikaw, paano makikilala ang tunay na lalaki? Wala siyang kinatatakutan. Kahit anong panganib, umaatake. Ito ang mukha ko. Ito, ang bakas ng katapangan. Katapangan. Magmotor ka ba naman napakabilis? Di yan ang makikita mo. Sa konting pagkakamali, habang buhay mong dadalhin, Guillermo Miranda Jr., what can you add? Makikilala ang tunay na lalaki, sir, kung marunong siyang humawak ng mahihirap na sitwasyon. Lumutas sa mabibigat na problema. Kung gaano siya kabilis gumawa ng bata, ganon din siya kahusay bumuo ng pamilya. Yan ang isang tunay na lalaki, sir. Very well. Hindi nakikilala ang tunay na lalaki sa laki ng kanyang katawan o sa husay niya sa martial arts o sa dami ng sukbit na baril sa kanyang baywang kahit na siya'y malumanay magsalita at kumilos kung siya naman ay asset sa kanyang pamilya, sa simbahan at sa lipunan. Maaari di siyang ituring na isang tunay na lalaki. At hindi rin tatak ng tunay na pagkalalaki ang dami ng babaeng hawak niya. Kadalasan, ang ganitong lalaki na ang gustong i-project na image ay ang pagiging playboy ay may tinatago. Gusto nilang palabasin na kunwari, mahilig sila sa chicks. Hindi ba, Ricky Boy? Yes, sir. Para sa'yo. Wow! Ng tatay mo. Ang galing mo. Alam mo naman pag minsan siniswerte lang, tay. Ano swerte? Talagang magaling ka. Talagang champion ka. Dahil sa champion ka, meron naman akong sorpresa para sa'yo. Uy, Oh, anak, ito naman ang sorpresa ko para sa'yo.
Uy! Ang gandang gabo nito, tay. Eskwala ang tawag ko dyan, anak. Ang gwapo. Gusto mo ba? Pero, mas tipo ko pa rin yung singsing mo, tay. Hindi mo pa ba ibibigay sa akin yan? Kung patay na ako, doon mo lang makukuha ito. Eh, hindi pa mangyayari yun. Tita, kanina pa lukot-lukot ang mukha mo yan. Hindi mo lang bababatiin tong anak mo na isang magandang bate na ito'y champion. Hay nako, kahit ano pang sabihin niyo mag-ama, para sa akin hindi dapat pinaglalaroan yung baril. Nakakamatayan. Talaga itong nanay mo, parang kontrabida sa pelikula. Itay, kulang lang sa halihaw yan. Lambingin nyo. Naku. Alam mo, Nita, sa mga marurunong, ang baril ay matapat na kaibigan. Magagamit mo yan kung kinakailangan. Kagaya ng mga pulis. Alam mo ha, ang hindi lang dapat humawak yan, yung mga... Kaya nga naman, Nay, masyado lang mainit ang ulo nyo. Alam mo, yung hindi dapat tumawak ng baril, yung mga... Ha? Iyan ang hindi marunong magdala. Kagaya ng mga kriminal, hold-uppers. Ha? Yan. Isang diplomatic car na Mercedes-Benz at tinangay ng mga carnappers sa harap ng mall. Tinangkang pigilan ng 2 pulis ito. Sa kasamang palad ay napatay ang 2. Sa mga oras na ito ay pinaghahanap ang mga salarin. Ito po si Dindo Castro nag-uulat. Babalik po ako pagkaraan ng 1 oras. O yan, patayan na naman. Kundangan naman kasi, hindi pa mga matay ang mga yan. Malipol, maubos talaga yan sa lipo na yung mga pesting yan. Alin? Yung mga pulis? Hindi! Huh? Mga carnappers, hold-uppers. Natawa pa. Mainit namang masyado ulo mo. Tigas ka! Anak, nag-aalala ako tungkol sa nangyari sa inyo ni Baldo kanina. Yung pagkakabugbog mo doon sa tao. Baka isang araw, kantihan ka na lang nun. Traidorin ka na lang. Ewan ko kung bakit ginamit mo, init ng ulo eh. Pwede naman yung pag-usapan ng problema eh. Kung ako lang, Itay, mapagpapasensyaan ko. Pero kung pamilya ko na nasasaktan, katulad ng ginawa nila kay Boyet, ibang usapan na yun. Wala sino man pwedeng kumanti sa'yo. Kaya Angela, lalo-lalo na sa anak ko. Kung talagang mahal mo kami, iiwas ka na sa gulo. Hindi naman karuwagan ng talikuran mo ang laban kung kailangan. Anak, dayuhan lang tayo rito. Wala tayong padrino. Wala tayong kamag-anak na pwede natin takbuhan pag kailangan natin. Kapag tayo nagigipit. Itay, maganda ang ginawa niyo pagpapalaki sa akin. Natutunan ko ang paggalang at sa pagkakapwa-tao. Pero kung pababayaan na lang natin na sipasipahin tayong parang asong gala o umiiyak na baboy habang dinadala sa katayan, paano naman tayo gagalang? Baka ni sarili ko nga hindi ko kaya tignan sa salamin. Walang magandang ibubunga ang karahasan. Dodong. Tay, kahit hayop, pag nasasaktan, lumalaban. Tay, galit po ba kayo sa akin? Hindi. Ba't naman ako magagalit sa'yo? Kasi po kanina nakipag-away ako. Oh, di ba sabi mo, wala ka namang kasalanan? Ikaw naman inaway, di ba?
Oo nga po, pero po dahil po sa akin, napaaway po kayo. Huwag mo intindihin yun. Pero sa susunod, iwasan mo makapagbasa gulo. Wala ka na mapapala. Sakit pa ng katawan ang aabutin mo. Tay, hindi ko na po uulitin yun. Kasi po sabi ni Lolo, pag napaaway po kayo at may nangyaring masama sa inyo, maiiwan po kami ni Inay. Naaawa po ako sa kanya, saka ayoko pong mawala kayo. Pag nawala po kayo, sino na po magtatanggol sa amin? Hindi ako mawawala sa inyo, Boyet. Kahit anong mangyari.